Hallelujah, praise Jehovah. From the heavens, praise his name. Praise Jehovah in the highest. All his angels praise proclaim. All his hosts together praise him. Sun and moon and stars on high. Praise him, O ye heaven of heavens, and ye floods above the sky. Let the praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. Let them praises give Jehovah, they were made at his command. Them forever he established, his decree shall ever stand. From the earth, oh, praise Jehovah, all ye floods, ye dragons all. Fire and hail and snow and vapor, stormy winds that hear him call. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. O ye fruitful trees and cedars, O ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and all ye people, princes, raiders, judges all. Praise his name, young men and maidens, aged men and children small. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. The Bible stands like a rock undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with a light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain, towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever, when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands.
stands every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Magandang gabi mga kapatid. Bahay gabi, Panginoon. Anaimbang gabi kada kayo amin kakabsat sa ating po mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, Masanto siya labi, EDSA kayo namin. Yan po sa Bicol Region, Diyos malang nabanggi sa Indugapos, sa mga kabugtuan kang Kristo. Maupay ang gabi, kabugtuan kang Kristo. Ako po'y nasa Malaysia. Salamat, Malaysia. So, ito pong ating kauna-unahang Facebook Live sa linggong ito. Magsisimula na po tayo ng Martes. Kasi usually, dati Monday, ngayon po naging Tuesday evening. Siguro po gawin natin Tuesday, Thursday, Friday. Para maging regular po ang ating schedule. Ano po. Marami nagtatanong po kasi kung minsan kung kailan daw po ang ating Facebook Live. Alam po nyo, itong ginagawa natin, ito po ay wala naman po tayong pakinabang po dito. No po, hindi naman po tayo kumikita. Ito po ay labor of love para lang po makatulong tayo sa mga kapatid at mga nakikinig sa atin tungkol po sa katotohanan ng Diyos. Sa maraming mga bagay na iba-ibang bahagi, aspekto ng katotohanan. Tayo pa nagpapasalamat dyan sa mga kapatid sa may Villanera, Nueva Ecija. Nagkaroon po sila ng gospel meeting noong Saturday, March 14, 2026. Actually, ang yung lingkod, di naman po ako kasali doon sa mga speakers doon. Kaya lang, unfortunately, yung pinakabatang speaker, si Brother Julius Cesar Garcia, na hindi naman po full-time preacher, kundi sinasanay sa gawain ng pangangaral. Unfortunately, siya po ay may bagong trabaho, so yun po ay nagkaroon sila ng activity last Saturday, so hindi po siya nakasama. Pero I'm sure na kung wala po yun, ay talagang magsasalita po siya. Kaya ako po ay pinakiusapan ni kapatid na June Bautista kung maaari akong mag-fill in. Sabi ko, okay, walang problema po yun. Tayo po ay mangangaral. So, any opportunity na tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na mangaral is always welcome. Diba? Basta tayo po ay may kakayahan sa ganung pagkakataon. So, maraming salamat po mga kapatid at ito po yung naging matagumpay na gawain sa Panginoon. Ito po ang ating pong paksa, actually, nanggaling doon sa gospel meeting na yon. May nagtanong po sa akin tungkol po kung ano ang nararapat ibigay sa Panginoon sa araw ng linggo dahil meron tayong responsibility sa ganung bagay. So, minabuti po nating paksain ito ngayong gabi para makatulong po tayo. Nung kami po, dalawa ni Brother June Bautista, pumunta kami sa isang lugar, sa isang church. At nangaral po kami, si Brother June Bautista, nangaral tungkol sa pagbibigay. At may nagtanong, pagkatapos ng kanyang pagtuturo. Ang tanong po niya ganito, ako ba'y hindi maliligtas kung hindi ako nagbigay ng nararapat? Yun po yung question that shouldn't be asked, actually. Kung alam po natin ang sinasabi ng Biblia. Katulad po ng lahat ng mga bagay na pinautos sa atin ng Panginoon, kailangan natin gawin sa tamang paraan. Otherwise, hindi po tayo maliligtas. Ganun lang po yun, simple. So, yun po ang ating gustong bigyan pansin po sa
gabing ito. So tayo po magsimula na sa ating pangangaral. So biblical giving. Ang tanong po dyan ay, how much should I give on the first day of the week? Sa Tagalog, magkano ba bibigay ko sa Panginoon sa linggo pag tayo po'y sumasamba? Very important question kasi ito po yung kaligtasan po natin ay nakasalalay dito kung tama ang ating pagbibigay o hindi. Old Testament giving is much easier dahil sinasabi ng Diyos kung magkano bibigay mo. For instance, meron silang 10% giving out, tithing. So, pag binigay mo 10%, wala nang problema. Kaso sa bagong tipan, it's not as simple as that kung titignan po natin. Mas mahirap ang kalagayan natin sa pagbibigay, actually, kaysa sa Old Testament. Kaya kailangan po natin kikilalanin na anumang bagay na mababasa po natin sa bagong tipan, ito'y utos ng Panginoon. Kahit na po si Apostle Paul ang nagsulat, kailangan natin kilalanin kahit si Apostle Paul, sinasabi niya na ang lahat na mga bagay na kanyang sinusulat ay pawang kautusan ng Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Basahin po natin sa ating wika. Ito po ang ating mababasa. Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o taong spiritual, dapat niyang kilalanin na ang aking sinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. So in other words, lahat ng sinulat ni Pablo sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, etc., ito'y utos ng Panginoon. At sa mga bagay na inuutos po tayo ay tayo po'y magbigay. Dito po sa 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2, alam niyo, itong talatang ito ay battleground pagka ang pinag-uusapan church benevolence. Ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din yung gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia ng Galacia, sa lumang salin gaya ng inutos. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo magbukod at maglaan, ayon sa kanyang makakaya, upang wag nang gumawa ng mga bagan pagdating ko. So may utos, di ba? As I have given orders, sabi dito sa English, to the churches of Galatia, so you must do also. You must do also. Kanya. Kung ito yung obligasyon ng mga kapatid sa Galatia, obligasyon din yung kanya ni Pablo, sabi ni Pablo sa mga iglesia sa Corinth. So in other words, giving is not optional. Hindi ibig sabihin, pag sinabi ng optional, you have an option. Meron kang choice. Whether to give or not to give. Pero hindi siya optional. It is a command. Ito yung utos sa Panginoon. It is a command from the Lord. So, it is something we need to do. We need to do and do properly. Yan ang dapat nating isipin. Ito siyang bagay dapat natin gawin at dapat natin gawin sa wastong paraan. Kaya di po ito relax-relax lang ng pagbibigay katulad ng ginagawa ng marami sa atin. Ang common na kaisipan sa mga kapatid, common attitude sa mga brethren, sabi nila, giving is a matter of my free will, so I can give whatever amount I would like to give. Wrong! This is not a matter of your free will. It is a command. Ito yung utos ng Panginoon. Sabi dito, sa yung iba naman, tithing is no longer required in the New Testament, so I should give less than 10%. Again, wrong. Pag sa pumunta po tayo sa Hebrews, keyword sa Hebrews ay a better covenant based on better promises. So ating tipan ay mas maganda kaysa sa Old Testament. Kung isipin nyo, nagbigay sila ng 10%. At ang ating tipan ay mas maganda at mas magaling. At may mas magandang mga pangako, hindi ba dapat nararapat tayo magbigay na higit kaysa sa binibigay nila? That's something we need to think about. And ganito rin po, we make that claim that we have the truth. The churches of Christ preach the truth. Ironically, the churches of Christ are not known to be generous when it comes to giving. Natatawag tayo ng mga denominasyon na mali ang tinuturo. Tama, sabi natin, tama ang tinuturo natin, okay? But we do not practice it, especially when it comes to giving.
Hindi tayo number one sa pagbibigay. Kaya yun po hindi magandang larawan sa atin. You claim meron ka nasa atin ng katotoo, okay, hindi naman natin ginagawa. So what's the use, di ba? Sa Malakay chapter 3 verse 8, noong ang bansang Israel po, ninanakawan nila ang Diyos. Sa Malakay chapter 3 verse 8, sabi dito, will a man rob God? Yet you have robbed me. Sabi dito. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. So din nila po ibibigay ng tamang paraan na kaisa ng pagbibigay nila sa Old Testament. They were robbing God. Dinanakawan nila ang Diyos. Sabihin niyo, dinanakawan ng Diyos. Hindi kasalanan po yun. You must the same manner sa New Testament sa mga Kristiyano. If we do not give properly, we are robbing God. Dinanakawan natin ang Diyos. So ito pong gusto nating bigay natin ng principle, the biblical principles of giving. Number one, giving should be sacrificial. When I say sacrifice, pag sabi ako'y nagsasakripisyo nga mo, usually siyang bagay hindi madaling gawin. You are giving up something. Dahil ka nagsasakripisyo. So, sacrifice, ang definition po ito, suffer loss, of, give up, renounce, endure, or destroy, especially for an ideal, belief, or end. Yung mga bayani po natin, at ang bayani ng mga bansa, they gave up their lives for the freedom of their nation, di ba? They gave up their lives. So when you sacrifice, you give up something na dapat sana ginagamit para sa sarili, but you give them up. Yan ang basic idea ng sacrifice. So, when you say sacrifice, you suffer loss or give up something. It entails loss. Nawawalan ka, ibig sabihin. Imbes na gamitin mo sa iyong sariling kakinabang, nawawalan ka. At dito po sa prinsipyo ng pagiging Kristiyano, sa Romans chapter 12 verse 1, ang sabi ni Pablo, I beseech you therefore. So nakikiusap siya. Brethren, by the mercies of God, sabi, kung unawain ninyo kanya, kayo niligtas ng kaawaan ng Diyos, that you present your bodies a living sacrifice. Ito lamang po, this is the first time that you read of a living sacrifice. So Old Testament, when they sacrifice animals, they kill them. So pinapatay nila, di ba? Pero dito, this is a living sacrifice. So ang ating buhay po ay buhay ng giving up something for God, the sacrifice, holy, acceptable to God, which is a reasonable service. Ito ang tama sa alin. Sabi na nga, reasonable worship. Hindi lahat ng ating ginagawa is worship. Iba yun. This is service, paglilingkod, ganyan. So tayo, ito karampatang paglilingkod sa Diyos. Na tayo, iyain natin ang ating mga katawan bilang isang ahing buhay. So a Christian's life is a life of service and sacrifice to the Lord. Yung makikita natin. So ito po ay applicable sa ating pagbibigay. Makita natin. Para makita natin ng, alam nyo, the best way to show a principle is to show an example. Magpakita tayo ng halimbawa para maipakita natin prinsipyo, di ba? Biblical examples of sacrificial giving. Number 1, ang Diyos. So John chapter 3 verse 16, alam po natin yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Para magkaroon tayo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, God sacrificed His only Son. Ang ating Panginoon, iniwan niya ang kalalatian sa langit, nagkatawang tao na kitulad sa atin, at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. For the very purpose na tayo po'y magkaroon ng salvation, ng kaligtasan mula sa ating mga pagkakasala. Pero sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, para maibigay ni Pablo sa mga taga-Korinto na kailangan sila magbigay, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ,
Though he was rich, talagang mayaman siya, siya may-ari ng lahat. Siya lumalang sa lahat. Yet for your sakes, he became poor. Iniwan niya ang kalalatian sa langit, nakitulad sa atin, that you through his poverty might become rich. Nung nabuhay po ang Panginoon sa lupa, hindi po siya nabuhay bilang isang maringal at makapangyarihan at mayamang hari. Hindi siya. Siya namuhay bilang isang ordinaryong mamayan, isang mahirap na tao na ang kanyang ama isang hamak na karpintero lang. Sa kanyang pagsasagawa ng ganon, siya namatay sa krus. Tayo naging mayaman. Saan mayaman? Mayaman sa dahil tayo niligtas niya sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. This is a good example of a sacrificial giving. Ginibap ng Panginoon ang kalalatian sa langit, nakitulad sa atin, nagpakumbaba at namatay sa krus para magkaroon tayo ng kaligtasan. Sabi nga po ng awit, I gave myself to you. Anong ibibigay mo sa akin? Ganyan. May awit na ginawit tayo ganun eh. So this is the best example of biblical giving or sacrifice na ginawa po ng ating Panginoon. Si Abraham, ang ginawa po ni Abraham, ito po ay isang anino ng ginawa ng ating Panginoon. Ang Diyos, ibinigay niya kanyang tanging anak. Hiniyahin niya para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ganun din po si Abraham. Si Abraham ay ito po yung taong halimbawa ng katapatan. Is the father of all faithfuls. Siya ang ama ng lahat ng sumasampalataya because he showed an example of faith. Dito po sa kasaysayan ni Abraham, at that point in time, isa na lang anak ni Abraham. Si Isaac na lang, Isaac. Wala na si Ishmael dahil pinalayas na kasamang kanyang inang si Hagar o si Hagar. At ang pangako ay binigay kay Isaac, hindi kay Ishmael. Dito po sa Genesis chapter 21 verse 12, maalala po natin yung pangako sa pamagitan niyang binhi ay pagpapala ng lahat ng kansalupa. Saan manggagaling yung binhi na yun? Hindi kay Ishmael, kundi kay Isaac. Dito sa Genesis chapter 21 verse 12, sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang magdamdam ng dahil sa bata o dahil sa iyong aliping babae. Makinig ka sa lahat ng sasabihin sa ni Sarah, sapagkat sa pamagitan ni Isaac, papangalanan ang iyong binhi. So manggagaling ang binhi ng pinangakuan na later on alam po natin ng ating Panginoon, ito yung manggagaling sa lahi ni Isaac. But on the other hand, Genesis chapter 21 po yun, the next chapter, sa Genesis chapter 22, inutusan ng Diyos si Abraham, nayahin niya si Isaac. So pag sinabing iyahin, papatayin mo siya. Anything that was sacrificed in the Old Testament is to be killed. Kakatayin mo siya. Dito po sa Genesis chapter 22 verse 2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. Tingnan nyo ha, kaisa-isang anak mong si Isaac na yung minamahal. At pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Pag sinabing iyain mo siya bilang aking susunugin, papatayin mo siya. Abraham has to kill Isaac to become a burnt offering. Ganun talaga yun. So, kailangan niyang patayin ng kanyang anak. Hindi tumutol si Abraham dahil mababasa natin, sumunod siya. He prepared early at pumunta sa sandakong sinabi ng Panginoon. Ano nasa kanyang kaisipan? Ang nasa kanyang kaisipan sa Hebrews chapter 11 verse 19, ito ay nasa kanyang kaisipan. This is a sacrificial giving. Bibigyan niya ang kanyang bugtunan, but he was willing. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ito ang kanyang nasa kaisipan ni Abraham, kaya sa sumunod. Sa Hebrews chapter 11 verse 19, itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhay ng Diyos ang isang tao
at sa matalinagang pananalita sa muli niyang tinanggap. In other words, sabi ni Abraham sa kanyang kaisipan, kahit patayin ko si Isaac, bubuhay muli ng Diyos niya, gagawin niya ang kanyang pangako sa pamagitan ni Isaac. But the point is, he was willing to sacrifice. He was willing to give Isaac as a burnt offering. Di ba? So ito yung halimbawa ng sacrificial giving. Mawawalan siya ng anak, papatay niya ang kanyang anak in order to please God. So ito po ay merong dilemma. Ano yung dilemma ni Abraham? The love for Isaac, sabi nga, ang kaisa-isa mong anak na yung minamahal, and the love for God. Sino nanaig? Ang pagmamahal ng Diyos ni Abraham sa Diyos. Ngayon po niyo, that's a good example of sacrificial giving na makikita natin sa Old Testament, di ba? Sa mga kapatid. Susunod. Ito yung babaeng balo. This is a poor widow. Hindi po ito mayamang tao. She was very poor. Mahirap siya. Babaeng balo nga. A poor widow. Dito sa Mark chapter 12, verses 41 to 44, ito ating mababasa. Now, Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury. Nagbibigay sila ng pera doon sa kabangyaman, and many were rich, put in much. So, mayaman eh. Then one poor widow came and threw in 2 mites na napakaliit ng halaga. Tutusin po natin itong sinabing 2 mites. Ito po ay isang coin sa panahon ng ating Panginoon, equivalent to 3 cents o 3/8 of a cent. Hindi lang 1 cent, 3/8 cents. So, ganun po kawalang halaga yung binigay nitong babaeng balo, which make a quadrans. So, he called his disciples to himself and said to them, assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. Bakit yung mayayaman? Nagbigay lang sila sa sobra-sobra sa kayamanan nila. For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. Ganyan. Yan ang pagsasabi natin doon. That's very sacrificial. Ibig sabihin, wala lang siyang pera nung bibinigay niya lahat ng kanyang kayamanan, pero may isang tiwala sa Diyos na hindi siya pamamaya. So, yun po isang halimbawa ng sacrificial. Ay poor widow, wala siyang pera. Ang pera lang po niya ay 2 mites, 3/8 of a cent. So, American dollar, 1 cent. 3/8 of that cent. Ganun lang po ang binigay niya. Yung 5 cent, 1 cent po, 5 pesos yan sa Philippine peso. O 3/8 of that, yun ang value nitong binigay ng yung pong poor widow. Pero pinuri siya ng Panginoon. Dahil binigay niya ang lahat ng kanyang kabuhayan kanya. That's a good example of a sacrificial giving. No, Acts chapter 2 verse 44. Ang context po nito, sa araw po ng Pentecost, ito po isang serye ng mga festivals. Feast of the Weeks, tapos it will culminate in the Feast of the Pentecost. So yung mga maraming Hudyos at galing sa iba't ibang bansa sa ilalim ng langit, ando doon, temporarily, to celebrate the Feast of the Passover. Ay naging Kristiyano sila. So you have to stay much longer than intended. Dahil siyempre, naging Kristiyano sila. Kailangan silang turuan ng mga pastol sa kanilang pananampalataya. So nagkaroon sila ngayon ng pangangailangan. Sa Acts chapter 2 verse 44, now all who believed were together and had all things in common, and sold their possession and goods and divided them among all as anyone had need. So dahil may pangangailangan, yung may mga external pag-aari, pinagbili nila para walang sino man sa kailangan nangangailangan. This is a principle of church benevolence. Hindi tayo nagbibigay equally. Yung pong ginagawa po natin ni mali. It's not biblical benevolence. Ang pagbibigay po ng church benevolence according to need, ayon sa pangangailangan. Kahit na binagyo po tayo, kung hindi naman tayo nangangailangan, we do not need benevolence. At bakit natin bibigyan ng parehong halaga ang isang pamilya na may 10 anak
Kaysa sa isang pamilya may isang anak. Dapat hindi pareho yun, di ba? Dapat ang ating basis ay yung pangangailangan. So yung practice natin ng benevolence is unscriptural actually. Hindi tama. Sa Biblia, as anyone had need, ayon sa kanilang pangangailangan. The point is, nagsakripisyo sila. Yung may mga pag-aari. Ipinagbili nila para sa kapakanan ng mga kapatid na walang na kailangan na may pangangailangan. Kaya ito'y nakita ng mga tao. Yung ginagawa po ng mga Kristiyano, and they gained the favor of God and the people. Pinupuri sila ng Diyos at pinupuri sila ng mga tao na nakikita sa kanilang ginawa. They sacrificed para sa kapakanan ng kanilang mga kapatid. Dito po sa Acts chapter 2 verse 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at iniragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Pinupuri sila ng mga tao dahil nakita nila yung kailangan sacrificial giving. Dito po sa nagkaroon po ng pangangailangan sa mga kapatid sa Jerusalem. They were poor among the saints in Jerusalem. Ngayon, itong mga taga-Macedonia, in contrast po nito, 1 year ago, sa 1 Corinthians, sinabi na ni Pablo sa mga taga-Corinto na sila'y magbukod at maglaan para sa mga kapatid na nangangailangan sa Jerusalem. After 1 year, hindi pa sila handa. Ang Corinth, ito po isang mayamang lungsod. It's a center of trade. Ang Macedonia, ito'y lugar na may kapigatihan. Tignan po sa 2 Corinthians chapter 8. Ito mga kapatid na pigati. Sila pa'y willing, mas nauna pang nakahandang tumulong kaysa sa mga taga-Korinto na mayayaman. Basahin po natin. Sa verse 2. Kung paanong sa matinding pagsubok sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatihan ang kasaganan ng kailang kagalakan at ng kailang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kailang kagandahang loob. Ito pa mga kapatid na nasa matinding kahirapan ay mas nauna pang tumulong. So ang inaasahan ni na Apostle Paul ang kailang pagtulong ay limitado lang dahil sa kailang limitadong kaparaanan. Sa verse 3. Ako'y nagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang kakayahan. Sa verse 5, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan. Inaasahan nila sila magbibigay pero hindi sa ganong paraan dahil sila po ay mahirap. Kundi binigay muna nila ang kailang sarili sa Panginoon katulad ng baing bao at sa amin at sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. They were willing to sacrifice. They gave beyond their ability. Kung binabasa natin yan, di ba nakakainsulto yan kung tayo po ay may kakayahan tapos hindi tayo nagbibigay ng nararapat? Anong sasabihin sa atin ng mga taong ito? Pag nakita natin sa langit pagdating ng araw, we are willing to sacrifice. Kami mahirap, but we are willing to sacrifice. Tapos tayo sa panahon natin yan, we're not willing to sacrifice. Di ba tayo karapat makasama ng mga taong ito that they sacrificed para lang sila makatulong sa mga nangangailangan. Giving should be sacrificial. Pag nagbigay ka sa unang araw sa linggo, nararamdaman mo yung pagkawala. You will feel the loss. Kasi pag nagbigay out of abundance, you do not feel the loss. Kaya ngayon na makikita na doon sa mga mayayaman nagbigay, doon sa treasury, sa temple na nakita ng Panginoon at ng kanyang mga liga. Giving should be sacrificial. It shows the love of God more than the love of self. Pinakita yan ng babaeng balo. She loved God more than herself. So yun ang makikita nating prinsipyo ng sacrificial and giving. We feel the loss when we give and not only out of abundance. Okay, mayaman ka, marami kang binigay, pero you do not feel the loss. Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, we feel the loss.
Hindi natin minamahal ang buhay natin. Bakit? Sa Mark 16 verse 25, for whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Pag nililigtas natin ang ating physical na buhay, mawawalan tayo ng ating spiritual na buhay kanya. Pero pag we are willing to lose our physical life, we will find our spiritual life. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So pag tayo willing to give sacrificially, pinakikita natin, mas mahal natin ang Diyos kaysa sa ating sarili. At dito sinasabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 9 verse 6, sino ba nagbibigay ng mga biyaya sa atin? Ang Diyos. O nagtatrabaho kasi, okay. In the final analysis, yung nagbibigay nun, ang Diyos. Whether directly or indirectly ang Diyos. Kasi in Corinthians chapter 9 verse 6, but this I say, He was so sparingly, we also reap sparingly. And He was so bountifully, we also reap bountifully. Ang nag-aasik ng kaunti ay mag-aani rin kaunti. Pag kayo magsasaka at konting binhi lamang ang inyong iniasik, do you expect a plentiful harvest? Pero kung marami kang inasik, you will expect a plentiful harvest. Ganon din sa ating pagbibigay. Pag nabibigay tayo ng konti kaysa sa nararapat, aani mo konti rin. Hindi ka maliligtas. Yun yung makikita natin. Giving should be always sacrificial. Kung po dadalhin natin sa kalagayan ng Panginoon, bago sa nagkatawang tao, if Christ loved the riches of heaven, He would not have died on the cross. Hindi siya bababa sa lupa at magkakatawang tao. Kung minamahal niya ang kalatian sa langit, but hindi niya ginawa, di ba? He sacrificed the glory of heaven and humble Himself at nakitulad sa mga tao. That's sacrifice. Ganon din si Pablo. Same as Christ. He was willing to sacrifice. No Acts chapter 20 verse 24, siya po sila kasama ng kanyang mga kasama, pupunta na sa Jerusalem to distribute the benevolence sa mga poor among the saints in Jerusalem. Meron silang pinagbabawalan siya na huwag na pumunta dahil mapanganib. Ang sabi ni Pablo sa Acts chapter 20 verse 24, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself. Pasinin po natin, si Pablo walang pamilya yan. He was a single man. So that I may finish my race with joy and the ministry or service which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Sabi mo, kayo mag-alala. Hindi ako natatakot kanya. O binibilang kong buhay ko na mahalaga sa akin. That's sacrifice. Sa ating kumisya, hindi na tayo pupunta. Kung alam natin mapanganib ang ating pupuntahan. Si Pablo hindi. Meron siyang pananampalataya sa Diyos. He was willing to sacrifice. Number 2 principle, cheerful giving. Pag nagbibigay tayo nagbibigay na masaya. Sino man nagbibigay na napipilitan lang, hindi maganda. Kung tutulong ka sa kapatid, sasabihin mo, alam mo, hindi sana kita tutulong, napipilitan lang ako, nakakaya lang kasi. That's nonsense. That's useless. Ang gusto ng Diyos, you give cheerfully. Ika'y nagbibigay ng masaya. It's sacrificial, yes. You feel the loss. But you are willing to give cheerfully. Yun ang sinasabi sa Biblia. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Hindi siya napipilitan ka lang, grudgingly. Sabi mo, sayang yung binigay ko. Ano na yun Mas maganda cellphone na yun sana. That's grudgingly. Napipilit, tignan sa Tagalog. Ang baptist ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat nibigay ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Hindi mabigat sa loob, not grudgingly. Or of necessity. Alam po niyo sa Noli Me Tangere, si Doña Victorina, sabi niya kay Kapitan Tiago, data, bigay tayo katulad ng binigay nila. That's necessity. Hindi gano'n. We give cheerfully.
Ayon sa pinasya ng ating puso. So, pagbibigay po natin is not spur of the moment, kung ano bibigay mo sa oras. Hindi, it is planned, it was thought about, it was prayed. So, ito is serious na pagbibigay. Hindi ka napipilitan, no? Dahil sa kailan, it loves a cheerful giver. Yung po salitang purposes, yung mga purposeful giving, ang pagbibigay mo ay ayon sa pinasya ng puso mo kanya. Salitang purposes, this is the first and only time na ginamit ito sa New Testament. The Greek word translated purposes sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 is the only place it is used in the Greek New Testament. Ang definition po ni Thayer, to bring forth from one's stores, to bring forth for oneself, in effect to prefer, to purpose. The word gives us two thoughts, namely that a man should ponder over the amount he is going to give, and also that no one else can do this pondering for him. Ito pinag-isipan mo mabuti kung magkano bibigay mo. At walang sino mang tao pwede mag-isip para sa iyo. Ganyan. It's a personal accountability. It's a personal responsibility. So, yung binibigay natin, pinag-isipan natin niya. Pinagpanalangin natin niya. Pinlano natin yun. Yun ang makikita natin. Yung salitang purposes. So, sa kinagisi nating pananampalataya, kung napulot mo sa bulsa mo, yung nagbibigay mo, hindi ganun ang pagbibigay sa New Testament. Na bago mo pag binigay, nakaiwalay na yan. Kung magkano bibigay mo sa Panginoon. Hindi mo iniuna ang sarili mo. Hindi una mo muna ang Diyos. Ihiwalay mo muna yung pinag-isipang ibibigay sa Diyos. Ang matitira ay para sa iyo. Hindi yung bibili mo, babayaran na lahat yung bills, yung gano'n, tapos pagkain, matitira sa Panginoon. Hindi gano'n. Mauna muna ang Diyos bago ating sarili. Yan ang purposeful giving na sinasabi. You give serious thoughts sa ibibigay mo. And you prayed over to God. Ito'y pinanalangin mo sa Diyos. Yan ang pagbibigay. A purposeful giving. Dito po, nagbibigay po tayo every first day of the week. That's Sunday. Hindi po Monday yung first day. Kung Saturday is 7th day, and there are only 7 days in a week. So, ang susunod doon, Sunday, hindi po Monday. Monday is the first day of work, but Sunday is the first day of the week. So, on the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as you may prosper, that there be no collections when I come on the first day of the week. The day is specified. So, di tayo pwede mag-collect Monday to Saturday, kundi sa Sunday lang. I have reservation about online giving. When you visit some of the brethren's website, they have online giving. The only time you could give is on the first day of the Sunday. Pag kinlik mo yon, any time of the day, any week, pwede ka magbigay. That's unscriptural. Hindi-specify po ang araw ng ating pagbibigay. So we should give only on the first day of the week. It's each one of you, every Christian, has the responsibility na magbigay tayo sa Panginoon on the first day of the week. We lay something aside. We separate an amount from income. Nauna mo ng Diyos. Ihiwalay na natin ang bibigay natin sa Diyos. Pag yung natira, yun ang para sa atin. We lay something aside. We separate an amount. So ating wallet is composed of two parts. Yung bahagi sa para sa Diyos at yung bahagi para sa iyo. Huwag mong gagastusin yung para sa Diyos. Inilaan mo na yun eh. Kung magkukulang ka, magungutang ka. Pero huwag mong gagalawin yung inilaan mo para sa Panginoon. Storing up as you may prosper. One's giving depends on the blessings that God gives him. More blessings means more giving. Kaya tinatawag natin proportionate giving. The more income you have, the more giving you should have. You should give. Kaya nga pag tayo po ay umaasenso sa ating pamumuhay, you will have more responsibility. Siyempre, you have more opportunity. Means more blessings means more opportunity.
Kaya pag umaasenso ka, lumalaki rin ang binibigay mo sa Panginoon. Hindi stagnant amount. Na yumaman ka na lahat, tapos yung pa rin ang binibigay mo. That's not proportionate giving. Nagkakasala tayo pagka gano'n. The more blessings we have, the more we should give. Yun ang prinsipyo ng pagbibigay. It is to please and praise God. Siyempre, ito yung uri ng pagsamba. So, Old Testament principles, pwede nating gamitin yan dahil ito'y binigay sa atin para sa ating katututo. We do not give as they gave. Dahil marami pong tithing, etc. Hindi natin ginagawa yan. But the principle remains the same. Dito po sa Romans 15 verse 4, itong ating mababasa. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay isinulat upang tayo matuto, upang sa pamamagitan ng pagtsatsaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So, we can learn from the Old Testament. Old Testament offerings are always without blemish. Walang kapintasan yan. Kung hayop ang ibibigay, it should be without blemish. Halimbawa, sa Leviticus chapter 22, verse 19 to verse 20. You shall offer of your own free will a male without blemish from the cattle, from the sheep, or from the goats. Whatever has a defect, you shall not offer, for it shall not be acceptable in your behalf. So yung kailang binibigay is a perfect offering without blemish. So yun ang prinsipyo ng pagbibigay. Ngayon, pagka may blemish, basahin po natin. But cursed be the deceiver who has in his flock a male and takes a vow, but sacrifices to the Lord what is blemished. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name is to be feared among the nations. Bakit without blemish? Hindi karapat-dapat yan sa isang dakilang hari. God is the great king. So ano mang sacrifice natin to be without blemish? Deserving for a great king. Sipin po natin, pag tayo nagbigay, does the great king deserves what to give? Yung isipin po natin, mga kapatid. The law of Moses stopped the spirit of giving. Pansinin nyo. Napakarami nito. Sa Exodus chapter 13, huwag natin babasahin na po. Exodus chapter 13 verses 1 to 2, chapter 23 verse 9. First male. Yung unang harvest sa Panginoon yan. Yung unang lalaki, ibibigay sa Panginoon. Sa Leviticus, the book of Leviticus shows sacrifices, offerings, animal food, drink, daily, annual free will. Napakaraming binibigay nila. Di ba? Hindi lang po tithing actually. Sa Leviticus 27, 1 Samuel chapter 1 verse 11, ito yung kaloob sa sanctuary. Kasama na po doon ng tithing. Sa Deuteronomy chapter 15, 1 to 2, there's a 7th-year release of debts. Kung meron kang pagkakautang, pag umabot yung 7th year, i-release mo na yung utang mo. So, yun ay uri ng pagbibigay. Sa Leviticus chapter 25, verse 1 to 13, 50th year release of debt, slaves, and the land. O, tignan nyo. Ano pa? 1 Kings chapter 17, 8 to 9, 2 Kings chapter 4, 8 to 10, they support prophets. Katulad sa panahon natin ngayon, we support preachers. Sa Deuteronomy chapter 15, 7 to 11, care for the destitute, yung mga tinutuloy yung mga mahihirap. Sa Exodus chapter 25, verse 1 to 7, meron gives tax to build and maintain the tabernacle and temple. So, ganong karami binibigay ng mga Udyo? Estimated total 25 to 30% of their income. Hindi lang 10%. That's how they gave in the Old Testament. Kaya pagmamalaki natin, we have a better offering, we have a better covenant, better promises. Tapos magbibigay tayo ng kuripot sa Panginoon. Kakaya naman sa mga tao sa Old Testament. Di ba? So how much should we give? With a better covenant and better promises, what should be our spirit of giving? Doon po sa Hebrews chapter 8 verse 6, ang key word sa Hebrews is the word better. A better mediator, a better sacrifice, a better covenant, a better based on better promises. This Hebrews chapter 8 verse 6, ito po ang ating mababasa. Sabi rito,
Subalit ay nagtamo si Kristo ng ministeryo higit na marangal, yamang siya'y tagapamagitan ng isang higit na mabuting tipan, na pinagtibay sa higit na mabuting pangako. We have the better covenant, we have better mediator, we have better promises. So how much should we give? Deserving, di ba, for better covenant, better promises. Whatever amount to give, we should be determined to grow. Yung pagbibigay natin, lumalago rin naman, hindi stagnant giving. You have to analyze. Ano po, kung meron tayong graph, yung pong X ay yung Y ay giving, at yung X ay faith. As we grow in faith through the years, so should our giving. Habang lumalago tayo sa pananampalataya, sa pagdaan ng mga taon, yung ating pagbibigay din, dapat lumalago rin naman. Tingnan ninyo, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugto na anak. Anong ibibigay natin sa kanya? So John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yun ang binigay ng Diyos sa atin. God gave His Son for us. What should we give in return? Isipin nyo, we can spend thousands for things we like, but we cannot give thousands to the Lord na binigay ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Is that fair? Yung ba'y parehas fair to God na binigay niya ang kanyang bugtong anak para sa atin? Isipin po natin yan. Tignan po yung mga kapatid sa Thessalonica, sa 1 Thessalonians 1:8. For from you the word of the Lord is sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything. Paano na nagawa yun? Dahil sa kailang pagbibigay. The ability of the church to spread the gospel depends on our giving. Paano naman tayo maglalago sa pangangal kung kunti ang ating kaparaanan? So the growth of the church, the spread of the gospel, support of preachers depends on our giving. Tandaan po natin yan. Kung kakaunting ating binibigay, para magagawa ng iglesia kanyang gawain. Pag tayo po ay binibiyayaan ng Diyos, when we are blessed materially by the Lord, meron dahilan yun. 2 Corinthians chapter 8, verse 7. But as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. So yun po sinasabi sa atin ni Apostle. We should set individual and charge goals. Yung individual, meron siyang goal na lumago sa pananampalataya, kasama rin ng paglagoy sa kanyang pagbibigay, para magkampanan ng church ang kanyang dapat gawin. Kapatid. So, we either lay treasures in heaven or we rob God. We have no other choice. Dito sa Matthew 6 and verse 19 to verse 21, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. If we value heavenly treasures, ang ating puso nasa langit. Or we rob God. Sa Malachi 3:8, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. So, anong gagawin natin? Do we rob God? Or do we lay treasures in heaven? Bilang ating pangulit, conclusion, God does not need anything that we give to Him. Hindi kinakailangan ng Diyos ang binibigay natin sa Kanya. Para ba nagbibigay tayo, may utang na lupang Diyos? Hindi ha. We are commanded to give every Sunday that the church could do its God-given mission. Yun ang purpose ng pagbibigay natin. Walang utang na loob ang Diyos sa atin. Tayo may utang na loob sa Diyos. Huwag natin isip, pag nagbigay ka ng marami, may utang na loob sa iyong Diyos. Dito yun.
Our giving is a reflection of our faith to God. Ito ang refleksyon ng ating pananampalataya sa Diyos. We need to give ourselves first to God before we can properly give. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi ka rin makapagbibigay ng karampatan. Kaya nagtanong na doon sa pinunta namin ni Brother June Bautista, ibig mo sabihin, pag hindi mo nagbigay ng tama, hindi ka maliligtas. That shows a lack of faith. Kung tutusin. Our giving should be proportionate to the blessings that God has given us. He gives and He takes away. Oh, napakaganda ng sasakyan, mabibigay 100. Napakaganda ng bahay, magbibigay 100, 500. Come on. Local churches need to be self-supporting in that they can, on their own, do the work of the church. Hindi yung ginagawa natin stepping stone yung pangangaral para yumaman tayo. Hindi ha. We should set the goal in the future, whether in the long term or in the short term, kung malapit or otherwise, where we have the goal of being self-supporting in the future. Kaya mahalaga na tayo magbigay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Sana po ay nakatulong po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Hindi naman po tayo tinasabi lang po natin kung ano dapat nating marinig at mabasa sa Biblia. So, si Old John Ocampo, good evening po. Leonito Terreliza na ibang Arabi kada kay amin kakabsat. Lokala po yan. Magandang gabi, mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Pag sinabi na ibang Arabi kadatayo, tayo kanya. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Edna Delfino Villamayor, good evening sa ating lahat. Ito po ay ang pamilya po si Terena, dating member sa Angeles. Then po yung Patesta Dolores Quezon. Lilia Domingo, good evening everyone. Gereb Parong Manyada, good evening po. Nicholas Rowe, good evening Brad. Salamat Malim. Gina Leal, good evening. Ibanya Senior Sani, watching from Kamiling, Tarlac. Good evening to all. Melanie Quinto Garcia, Brad, good evening po. Good evening din po. Agosto 12, good evening po sa lahat. Igsoon sa Ginoo kanya. Medic Canono, magandang gabi sa lahat. John Layusa, Kalispera Sas, Adelphe, Lord Isalunga. Palagay ko, ano yan ha? Kasi yung Adelphe, Grego yan eh. Diba? Kapatid yan. Julius Cesar Garcia, good evening po, Brad. Good evening din. Marjorie Sumalnap de la Cruz, good evening to all the listeners. Ninda Villamin, good evening po. Silvia Squadra, good evening po, Brother Lordy. Silvia Squadra, good evening po, Brad. Meron pong comments si Brother Nicholas Rowe. Yes, thanks for sharing the truth of this subject. Suggestively, it is high time brethren start studying the Word of God to see that it says about church benevolence. When they do, they will see that the church obligated to assist the saints. Read it in Acts chapter 2, verse 44 and 45, chapter 4. Lumundag po, kaya ayusin ko muna po. Ito. Mahaba po itong comment ni Brother Nicholas Rowe. 44, 35, chapter 6, 1 to 6, 11, chapter 11, 27 to verse 30, Romans chapter 15, 25, 26, 31, 2 Corinthians chapter 8, verse 2, 2 Corinthians chapter 9, verse 13. And they will see that the church is to relieve widows indeed, while also need the saints. 1 Timothy chapter 5, verse 16, on the second part. They will see that in addition to laying by in store the first day of the week, so that church can do its work in this field, that they as Christians also obligated to do good to all men, or individual responsibility. Galatians 6:10, and to visit the fatherless and widows. James chapter 1, verse 27, and to labor, working that they might have to give to those who are in need. Ephesians 4:27. They will see that these obligations can't be met from the church treasury, but from their own money, and they fulfill their own money, and they fulfill their obligation. I hope this is okay. Amen, Brother Nicholas. Agosto 12, good evening po. Pangutana po. Si Pablo po ay dati may asawa at naging byudo. May narinig lang po ko sa ibang preachers. Hindi siya nag-asawa.
He was never a widower. He never married. Hindi siya nag-asawa. Bakit natin mapapatunayan yan? May mababasa po tayo. Basahin natin. Sa 1 Corinthians chapter 7, dito po ay ang context mo nito sa merong crisis sa Corinth na isunulat po ito ni Pablo sa chapter 7. Sabi dito, sabi niya, sana maging katulad niyo nga niya eh. Sabi dito. So, basahin natin lahat. 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Now concerning the things of which you wrote to me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. So, isa-isa lang, hindi pwedeng marami. Let the husband render to his wife the affection due her, and to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. Pag nag-asawa po tayo, kailangan nating ibigay ang nararapat sa ating mga asawa, yung sinasabi ni Pablo. The wife doesn't have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband doesn't have authority over his own body, but the wife does. So, di natin pwedeng ipagkait yun. Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer and come together again, so that Satan doesn't tempt you because of your lack of self-control. So verse 6, but I say this as a concession, not as a commandment, for I wish that all men were even as myself. But each one has his own gift from God, one in this manner and another in that. So si walang asawa. Wala tayong mababasa na byudo siya, etc. Hindi ko alam kung kailan saan nakuha ng preacher na sinasabi kong Brad, yung kailan sinasabi. Unless you can have an evidence from the scriptures, which we do not have. Melanie Quinto Garcia, Brad, thank po sa napakagandang paliwanag. Maraming salamat din po, sister. So wala lang po tayong iba pa mag-comment at mag-tanong. Maraming salamat po. Climbing each passing day, hilltops of glory now rise in view, where all shall be made new. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. Way down in Egypt mid burning sand, Moses has started for Canaan's land. Never turn backward, always ascend, onto the journey's end. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. Footsteps of Jesus before us lead. We tread life's journey, his warnings heed. Evil allurements cannot prevail. I'm on the upward trail. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. Oh, land of rest for the eyesight, when will the moment come? When I shall lay my armor by and dwell in peace at home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. No tranquil joys on earth I know, no peaceful sheltering dome. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. We'll work
Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest, he bade me cease to roam, and lean for succor on his breast till he conduct me home. We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. I sought at once my Savior's side, no more my steps shall roam. With him I'll brave death's chilling tide and reach my heavenly home. We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa inyong pakikinig. Lord willing po, so Thursday, magkaroon pa rin po tayo ng sa Facebook Live. Ito po ay ina-upload po ni Brother Richard Dionisio sa YouTube, doon sa Angeles City Southside Church of Christ. Yun po ang aming YouTube account. Ano po? So tayo po ay manalangin. Muli, Ama, kami nagpapasalamat sa magandang pagkakataon na ito na inyong binibigay sa amin. Sa pamagitan po ng teknolohiya, kami nagkakaroon ng pagkakataon na mag-aral at turo at pangaral ng inyong salita. Na mga ito ay tumimo sa mga puso at kaisipan namin lahat at makaragdag po sa aming kaalaman at pagkaunawa ng aming pananampalataya, Diyos. Sana po sa makatulong ito sa tamang paraan ng aming pagbibigay tuwing unang araw sa linggo, pagkat ito po ay susunod na kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Dinadalangin na bawat sa amin ay magbigay ng naayon sa inyong kalooban upang magampanan po ng iglesia ang kanyang gawain na inyong binigay sa kanya. Ama, kayo po ay nagpapasmigming ng kapatawaran sa inyong mga pagkakamali na aming ginagawa. Naway maging maliwanag po ang aming mga kaisipan na umiwas po kami sa anumang pagkakasala. At kung kami po ay nagkasala, bigyan niyo kami ng kapakumbabaan na aming kalooban na maging ng tawad. Yaman nalalaman namin ng Diyos na sa pagdating ng aming Panginoon, pati kumling bagay ay mahayag. Kaya mas maganda po na ito ay aming hingin ng tawad habang mayroon pang pagkakataon. Kami po, Ama o Diyos, sa panahon ito ay nasa peligrosong kalagayan ng mga bansang nagkakaroon ng digmaan at nakakapekto po sa aming kabuhayan ng Diyos. Ay binalagay po namin sa inyo ang nalalaman namin ang inyong makapangyarihang kamay at karunungan ng Diyos. Ito'y pinagkakatiwala namin sa inyo. At ang mga bagay po natin ay manginingi, dakilang pangalan sa Kristo namin Panginoon. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. So muli, sa susunod, Lord willing, kita tayo ulit. Ingat po, God bless.